binago ng China ang dalawang librong ito. Ito ay ang libro ng Biblia ng Kristiyano at libro ng Quran na galing sa Muslim. So itong libro ng ng Biblia ng mga Katoliko at ang itong libro ng Quran na na binabasa nga ng mga Muslim. So ang sinasamba nito ng mga Muslim ay ang ating Panginoong Diyos pa rin. So ang tawag nila dito sa sa ating Panginoon Diyos ay si Allah. Allah ang kanilang tawag at ang kanilang propeta ay si Muhammad. So ang tawag natin sa ating Panginoong Diyos ay ang Panginoong Hesus. Marami, merong Jehovah, merong God, merong Jesus, merong ano pa diyan, merong Yeshua or Messiah. So marami siyang tawag mga kapatid. Meron ding Jehovah o Yahweh. So yan, maraming tawag sa mga sa ating Panginoong Hesus, sa mga Kristiyano. Pero ang tawag dito sa mga sa Muslim, sa ating Panginoong Hesus ay si Allah. So ito na nga ay babaguhin ng ng China. Binago na raw nila ito ang kasulatan dito. At ito na mga kapatid, so halimbawa itong kasulatan dito ng ating Panginoong Diyos ay mabuti. So kanila tong babaliktarin nila ito, ang ipapalit nila dito sa sa sulat na ito ay bilang sisiraan nila ang ating Panginoong Diyos. So halimbawa yung babae na tinulungan ng Panginoong Hesus dahil pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. So nabasa natin yan sa Biblia, ng mga Kristiyano, dahil babatuhin siya ng mga tao. So pinigilan nato ng Panginoong Hesus at pinatawad siya sa kanilang dahil sa kaniyang kasalanan, dahil sila naman ay magkasalanan. So babaliktarin ito ng China. Ang isusulat nila dito ay mas ang Panginoong Hesus daw ay makasalanan rin. Makasalanan rin ang ating Panginoong Hesus at ating Panginoong Hesus pa ang babato sa babaeng ito hanggang siya ay mamatay. Grabe na itong mga paninira ng mga China sa mga sa reliyong Kristiyano mga kapatid. O sobrang hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Kaya sobrang ito mga hindi ko alam kung si Xi Jinping ba ito ba ay antikristo talaga. Dahil parang itong mga China traidor talaga ito. Mabuti lang ito sa Pilipinas. Ang Pilipinas na nangutang sa kanila. Pero ang kapalit pala noon ay aagawin nila ang Scarborough Shoal. So, babasdusin nila ang ating reliyong Kristiyano. Pati na sa Quran, papalitan pa, babaguhin pa nila. So iba naman to sa Quran mga kapatid. Sa Quran naman ay ang sabi nila hindi daw totoong pinako ang ating Panginoong Hesus. Ang pinako daw doon ang kanyang kapatid. So hindi natin, pero ang talagang pinaniniwalaan natin tayo mga Kristiyanong Katoliko ay pinako talaga ang ating Panginoong Hesus at binayaran niya ng dugo ang ating mga kasalanan. So Bulakay Pinoy Mystery Channel mga kapatid, kung trip mo ang mga ganitong klaseng video niya at bago ka pa lang sa channel niya ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa akin Pinoy Mystery Channel, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ko na i-upload ko araw-araw. So huwag na nating patagalin to mga kapatid, simulan na natin. Sa pananampalataya ng Islam at Kristyanismo. Pinagmumula ng gabay sa pamumuhay
lamang sa ikabubuti ng buong mundo. Siguradong magugulang pa ang iyong kaluluwa kung sasabihin sa iyo na ang tunay na dahilan na hindi dahil sa relihiyon, ngunit dahil sa tinaguriang existential threat. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? My nom nom. What's this here? Ang pagkapanalo muli ni Xi Jinping bilang chairman ng komunista ay pahiwatig na magpapatuloy ang lahat ng inumpisahan nito, kasama na ang mga pagbabago hinggil sa relihiyon. Marami ang naggalak nung naipwesto muli sa ikatlong termino ang pinuno ng komunistang China. Sa pamunuan ni Xi mula noong taong 2012, marami nang nagawa ang pamahalaan na maisusulat sa kasaysayan ng bansa. Sa simula pa lamang ay pinahayag nito ang mga pagbabago kasama ang pagpapalakas sa sandatahang militar. Ito nga ang sabi sa Naval Today na sa taong 2021, ang hukbong pandagat ng China ang pinakamalaki sa buong mundo. Ayon din sa ulat, may bilang na 355 sasakyang pandagat ang People's Liberation Army. Bukod doon, napatibay din ang ekonomiya sa bansa. Ayon sa pahayag ng VOA News na sa taong 2030, malalampasan na ng China ang ekonomiya ng Estados Unidos. Pati sa teknolohiya, ang sabi ng Global Times na maraming pag-abanse ang makikita ngayong 2022 sa sektor ng teknolohiya kahit na may sanctions mula sa Amerika. Walang duda sa ikatlong termino ng chairman na tuloy-tuloy ang pag-unlad ng China. Ngunit hindi lamang sa ekonomiya, militar at teknolohiya ang pinupuntirya ng mga komunista upang mapaunlad ang kanilang nasyon, pati rin ang relihiyon. Ano ang kinalaman ng relihiyon sa pag-unlad ng China? Dahil nasa marami ng sinusunod na batas at kautusan ng mamamayan sa China ay base sa pananaw ni Karl Marx, ang ama ng komunismo, at ni Joseph Stalin. Ito ang iminungkahi ni Mao Zedong noong nabubuhay pa. Sa madaling salita, ang prinsipyo at ideolohiya na gumagabay sa pamumuhay ng bawat komunista sa China ay nakalagda sa pulang libro ni Mao. Kaya masasaksihan na sumusumpa si Xi Jinping na nakapatong ang kamay sa pulang libro ni Mao sa harap ng buong partido. Mahigpit na pinagbabawal sa mainland China ang ibang ideolohiya na kontra sa kasulatan ni Mao. Kasama dito ang pagbabawal sa mga protesta laban sa gobyerno. Ang pagkontra sa pamahalaan ay labag din sa batas. Ipinagbabawal lang ang posisyon sa Partido Komunista, mga grupong katulad ng liberal, nasyonalista at iba pa. Ipinagbabawal din ang mga sekta o anumang reliyon o pananampalataya na kontra sa nakalagda sa pulang libro, katulad ng ilang turo sa Islam, Kristyanismo at ng Falun Gong. Ang balita ng South China Morning Post na bawal sa batas ng mainland China ang Falun Gong at pinaratangan nito isang kulto. Ayon din sa ulat, gusto ng mga mambabatas na ipagbawal din ang grupo sa Hong Kong dahil sa anti-Beijing ang samahan. Bukod doon ang sabi sa Premier Christianity na bawal na rin banggitin sa internet ang anumang may kinalaman sa mga relihiyon, Islam o Kristyanismo. Mas lalong iligal ang panghihikayat sa iba na sumali sa isang pananampalataya. Sinabi sa India Today na bawal gamitin sa China ang ilang pangalang Muslim, katulad ng salitang Islam, Muhammad, Quran, Saddam, Mecca at marami pang iba. Maniwala ka man o hindi, bawal din ang mahabang balbas sa mga kalalakihan. Kaya mapapansin sa mainland China, hindi man lahat, maraming Muslim ang walang balbas. Ngunit upang masiguro na walang anumang turo ang taliwa sa pahayag ni Mao Zedong, nagsimula na ang mga komunista na baguhin ang turo ng Biblia at ng Quran.
ano ang existential threat sa mga komunista? Ang ekspresyon na existential threat ay tumutukoy sa pangamba ng isa hinggil sa kanyang pananatiling buhay. Ito ay gamit kadalasan sa mga entity o idea, isang grupo o samahan, o existence ng ideolohiya katulad ng komunismo. Kaya ang pagigpit ng bansang China sa ilang aspekto ng paniniwalang Islam at Kristyanismo ay marahil nakikita na ang maraming relihiyon ay peligro sa pananatili ng kapangyarihang komunista. Batay sa NPR, tinanggal sa China ang mga dorm sa mga moske, katulad ng ginawa sa moske ng Ningxiahui. Wala na ang dorm nito at pinalitan rin ang Arabong pangalan sa wikang Chinese. Ang moske ng Dongguan sa siyudad ng Xining, tinanggal din ang dorm, pati ang mga palamuti. Sa Christianity Today, inutos ng China ang pagpapatanggal sa ilang simbolo sa loob at labas ng mga sambahan. Masasaksihan ang ilang gusali na dati ay may simbolo, pero ngayon wala na. Kasi nga, ayaw ito ng mga China na sa ating Panginoong Hesus. Ayaw nila sa sa mga paniniwala natin, yung paniniwala ng Quran, paniniwala ng mga Kristiyanong Katoliko, ating Panginoong Hesus, hindi sila naniniwala. Ito nga si Xi Jinping daw ang papalit sa ating Panginoong Hesus. Hindi ko alam, siguro hindi rin talaga si President Xi Jinping hindi talaga ito naniniwala sa ating Panginoong Hesus . Sa Business Insider, pinatanggal ng mga opisyal sa China ang ilang Apple apps ng Biblia at ng Quran. Ang ulat naman ng OP India na nagbigay ng babala ang bansang Malaysia laban sa China dahil sa gusto nitong baguhin ang nakasulat sa Biblia at sa Quran. Isa sa papalitan sa Biblia ay ang pahayag sa libro ni Juan sa Kapitulo 8 kung saan pinigilan ni Jesus ang taong bayan na pukulin ng bato ang babaeng si Magdalena. Sinabi ni Jesus na sino man ang walang kasalanan ay siyang unang pumato. Salaysay na hindi tugma sa pananaw ng mga komunista. Dahil sa turo ng komunismo, ang lahat ay kailangan pantay-pantay. Sa madaling sabi, lahat ay may kasalanan. Kaya sa bagong Biblia ng mga komunista, mababasa na sinabi ni Jesus na siya ay makasalanan at siya na rin mismo ang unang bumato sa babae. Ito ang sabi sa Christian Headlines na binago ng China ang istorya ng Biblia at si Jesus ay makasalanan na siyang pumatay kay Magdalena. Sa katunayan, sa isang librong inilathala hinggil sa Chinese morals and ethics, naging ehemplo ang kwento ni Magdalena na kahit si Jesus ay isang makasalanan. Sa Islam, isang artikulo sa Love for Islam ang nagpahayag na babaguhin ng China ang banal na Quran at magtatanggal ito ng maraming verso upang ituwid ang turo ng Propetang Muhammad at iayon sa ideolohiya ng komunismo. At sinabi sa Hindus Time na gagawin ng China ang pagbabago sa Quran sa loob ng 5 taon. Marahil sa hinaharap, masasaksihan ng buong mundo ang paglabas ng bagong Biblia at bagong Quran na naaayon sa prinsipyo ni Mao Zedong na nakalagda sa pulang libro ng mga komunista. Walang duda na makikita rin ang reaksyon ng ilang bilyong mga Muslim at Kristiyano hinggil sa mga pagbabago sa mga banal na kasulatan. Pagbabago na naaayon sa ideya ng komunismo. Maraming nagsasabi, So hindi rin tayo papayag diyan mga kapatid kung ganyan ang kanilang ganyan ang kanilang ganyan ang kanilang gagawin sa ating Panginoong Hesus, sisiraan nila. Ginawa pa nilang makasalanan ang ating Panginoong Hesus. Ginawa pa nilang ginawa pa nilang kriminal. So kung kung darating na dito ang mga nakasulat diyan, yung mga libro diyan na galing sa China. Itong bagong binago nila ang libro ng Christian Bible at itong Quran. So hindi susunugin din natin, hindi natin. Gaganti din tayo sa China. Hindi tayo papayag na gaganinin tayo. Susunugin natin, pupunitin natin, maparamdam talaga natin sa kanila na galit na galit tayo dahil siniraan nila ang ating Panginoong Hesus.
So itong mga China sobrang ano ito sobrang ang sasama na nila ito, ang sasama talaga ng mga tao nito eh. Nung una, nung itong mga China ay ano ko, masyadong idolo ko sila nito, pero ngayon parang wala na eh, kahit hindi na ako bumibilib sa kanila eh. Dahil sa nila, panlalait nila sa ating ating Panginoong Hesus, sa panginsulto nila sa ating relihiyon, at paninira nila at pa sila. At parang talaga eh, nasa loob talaga ang kulo nito mga China eh. Mga traidor talaga. Pati ang isla ng Scarborough Shoal na sa atin ay inagaw pa nila. So gusto talaga nilang makipaglaban talaga. Kaya itong mga mga sa gobyerno, mga dito sa Pilipinas ay nakipagsanib na pwersa na sa mga Amerikano, dahil ito talaga ng mga China, gusto talaga nila ito ng gulo. Upang manatili ang impluensya ng mga komunista sa China, kailangan tanggalin ang lahat ng turo na salungat sa nasa pulang libro, Islam man ito o Kristiyano, upang mapukaw ang existential threat laban sa komunismo. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga pagbabago sa kasulatan ng Quran at ng Biblia at paghigpit sa ilang aspekto ng relihiyon sa bansang China ang malaking bagay para sa mga komunista. Ganun pa man ang pananampalataya ng isa sa kanyang Diyos ay hindi basta-basta guguho o matitibag. Dahil hindi lamang nakasalalay sa sulat ang debosyon ng isa, bagamat ito ang basihan, hindi ito ang dahilan. Ang tunay at matimias na pananampalataya sa Diyos na lumikha ay wala sa tinta o pahina. Ito ay nasa mabuting puso at malinis na kalooban. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. So ito na nga, binago na nga ito ng China ang Biblia, Kristiyanong Biblia at Quran. So hindi tayo papayag niyan mga kapatid, talagang magagalit tayo niyan kasi paninira sa relihiyong Kristiyano ang ginagawa nila eh. So magkita-kita tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid, at sana nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat po sa inyong panonood, at pakiusap po, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, at magkita-kita tayo, mag-iingat kayo palagi. Hanggang dito na lang, magkita-kita sa susunod kong reaction video. Salamat po, peace out.